Para po sa may around 4,000 or less than 5,000 nga po na presyo, I think hindi na po masama itong Vivo Y04S ngayon para po sa specs na makukuha natin. Dahil halos same specs na nga po siya nila Infinix Hot 60i at Nubia B80 Max pagdating nga po sa may performance at ibang mga specs pa. Pero ang maganda nga po dito guys kay Vivo, malaki po yung kanyang storage na naka 256 na tapos naka 6,000 mAh siya battery pa. Yes guys, meron pong smartphone na mas malakas dito, like po ng Samsung Galaxy A07. Kaso naka 128 lang po yung storage sa Samsung, saka naka 5,000 lang po yung battery, at mas mahal pa yung presyo. Kaya sobrang nakakagulat na nagsisale nga po si Vivo ngayon ng entry level po nila sa may less than 5,000 lang, pero malaki po agad yung storage natin. Hindi man kalakasan yung kanyang processor, at least malaki naman nga yung kanyang storage. Compare nga po sa ibang entry level ngayon na puro mga naka 128 lang. Yung iba nga po naka 64GB pa yung storage para po sa may less than 5,000 din po na presyo. Itong processor po ng Vivo Y04S, same lang po siya ng Infinix Hot 60i, ng Realme Note 70, ng Honor X6C, saka po ng Nubia B80 Max yung bagong labas din po. Pero pagka titingnan po natin yung mga presyo nila, si Vivo po yung pinakamura dyan, lalo't-lalo nga po pagka naka-sale sila. Kaya pang casual use lang po talaga yung ganitong klase ng smartphone kung mahilig lang po kayo mag-Mobile Legends. Samahan pa nga po ng malaking battery na meron 6,000. Napansin ko lang din po sa kanya, nandito po sa may earpiece yung kanyang speaker. Wala po siya sa may ilalim. At medyo low quality lang po yung speaker niya. Malakas nga siya, kaso hindi naman po ganun kagandahan yung tunog. Expected naman na po ito guys para sa isang entry level na nga lang po na smartphone. Tapos Vivo pa. Ang nakaka-turn off lang po talaga kay Vivo ngayon is itong Fantash OS. Mabigat po siyang gamitin lalo kung sa mga ganitong klase nga po ng processor. Mas nabibilisan pa akong gamitin guys yung XOS ni Infinix kaysa po dito sa may Pantouch OS. Pero I hope guys na ilagay din po nila yung Origin OS sa mga entry level nga po ng mga smartphone ni Vivo. Para naman po kahit paano, maganda po silang gamitin. Compare nga po sa may Pantouch OS. Nag-testing din po ako ng PSP emulator sa kanya, ito pong Tekken 6. Okay naman po yung gameplay natin, maglagay lang po kayo ng controller para mas ma-appreciate nyo po yung nilalaro nyo. Dahil magmumukha nga po siyang gaming phone pagka nga po naglagay kayo ng controller. Pagka po PSP emulator yung nilalaro natin. Mukha siyang malakas. Tapos medyo nakatulong pa nga guys yung kanyang speaker sa may earpiece. Di natatakpan nga po siya sa may ilalim pagka po lalagay natin ng controller. Kahit po sa may PS1 emulator, okay din po yung smartphone na to. Hindi ko nga lang po mapagana yung controller sa kanya. Kaya sa touchscreen ko po siya nilalaro. Maybe sa may emulator na ginagamit ko, kaya po hindi ko mapagana yung controller sa kanya. Maybe hindi po siya supported. Suggest nga kayo guys na PS1 emulator na gumagana po yung controller. Di marami-rami rin po magagandang games na laruin nga po sa may PS1. Kaso mas maganda kung meron po tayong controller na gamit. Actually, mas malakas pa nga itong processor nga po ni Vivo. Compare nga po dito sa may Anbernic RG28XX. Kaso tingnan nyo naman guys, napakaraming mga games ito kay Anbernic. Sadyang napaka-optimized lang po talaga ng software ni Anbernic para makapag-emulate nga po tayo ng maraming games sa kanya. At wala pong hassle maglaro sa kanya. Compare po sa maglalagay pa tayo ng mga games at mag-install po tayo ng mga emulator dito nga po sa may smartphone natin. Nag-testing din po ako ng isang medyo mabigat na game, ito nga pong Bleach. Okay naman siya guys as long as mababa lang po yung graphics natin. Dahil start pa lang po niya, medyo may konting frame drop na nga po siya. At least kahit papano kaya po niya yung Bleach kung sakaling umay na nga po kayo sa may Mobile Legends at gusto niyo po maglaro ng ibang mga games naman. Kaya malaking bagay din po talaga yung malaking storage para makapaglagay din po tayo ng maraming games na hindi nga po tayo mabibitin. Samahan pa nga kung maglalagay rin po kayo ng mga emulator sa smartphone nyo. Dito po sa may display niya, naka-teared up notch lang po siya na merong 720p resolution, naka 9Hz refresh rate, sakto lang para sa ganitong presyo. Saka naka 6.73 inches po yan. Diyan po siya medyo bumawi dahil medyo malaki po yung display niya. Dito po sa may camera niya, negative na to guys, hindi po ganun kagandahan yung kanyang camera. Lalong-lalo nga po sa mga low light shots. Kahit nga po sa mga normal light condition, hindi pa rin siya ganun kaganda. Tapos mukha lang po siya naka-dual camera. Pero single camera lang po talaga yan. Basically, hindi naman na big deal guys yung kanyang camera. Lalo pat okay naman yung kanyang storage, malaki naman. Sakang malaki rin po yung kanyang battery. Pwede na po yung ganitong klase ng Vivo na smartphone sa may around 4K nga po na presyo. Saka sa may package niya, meron po siyang 15 watts na charger, saka po jelly case na kasama. Naka-military grade shock resistant nga rin po pala si Vivo na kahit nga raw bumabagsak ko siya at maibalibag, mukhang matibay pa rin siya. Siyempre guys, hindi ko na ibabalibag to. Masakit na po yung nangyari sa may Honor X9 dito nakaraang video ko.
Saka naka IP64 water and dust resistant din po siya. Kaya wala rin po siyang problema guys kahit mabasa po ito ng tubig. Kaya kung sakali makikita nyo po yung smartphone na to sa may kulang 5,000 or around 4,000, I think okay naman na po yung specs na makukuha natin. Dito nga po sa may Vivo Y04S ngayon. Yun lang po guys yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.